binabasa na maaaring makatulong at susukan nyo na lang po. Sabi ni Pablo, di ba? Waring ako'y baptisan nyo sa kunti kong mamangmangan. Nasaan po yan? So, ang aking number one ebidensya, binasa ko po kasi yung life story ni Abraham. So, ayon sa kanyang pagkapanganak, dalawang bagay lang po ang ibibigay ko. Hindi ako po masyado magtatagal. Although siguro, pwedeng pamali ang scripture, or meron din talagang ebidensya. Tulungan nyo na lang po mga kapatid. Kasi kaya po hindi ako nakapag-prepare ng aking i-ebidensya. Busy po ako sa trabaho. Pag galing yung trabaho, meron kami visitation. So, medyo kamusta ako sa oras. Yung aking unang ebidensya, yung life story po niya. Sino po nakabasa ng life story ng book 1? Taas po ang kamay. So yung life story, yung book 1 po niya. Okay. Mga kapatid, sana po nakikinig po kayo. Amen. Take note. Kasi nakalaga po yung ating pinag-uusapan. Ngayon ganito po, yung life story ng book 1, nabasa ko yan. Na ang kanyang pagkapanganak kay Abraham ay kakaiba sa lahat. Kasi nung siya ay sinilang ng kanyang nanay, gusto ko munang pumunta sa kanyang story. Although wala akong ebidensya na sapat na may papakita kasi talaga propeta sa Laodicean. Yung pagkapanganak kay Abraham ay kakaiba kasi nung ipinanganak siya, sa time na yun, madilim yung bahay nila. At yung bahay nila, gawa lang sa kubol, yung parang tinabias, kabanyas, kung tawagin. Tapos madilim sa time na yun. At nandun si Charles at saka si Ella, yung kanyang nanay. Then yung isang kumabrona na tinawag. Pagkatapos isilang ni Brother Branham, merong bolang apoy, bolang bilog, maliwanag na nagpaikot sa loob ng bahay nila. At tumapat sa ulunan ng bata. After that noon, ay nawala na yung bolang, liwanag. So nagtataka si Ella Branham, saan nang galing yung bola? Sapagkat madilim sa tayo sa loob ng bahay nila. So yan yung life story niya. Tapos habang siya ay lumalaki, yung si Billy, tawagin siya ay sa kanyang batang edad, ang Diyos nangungusap sa kanya by the supernatural. Nandyan yung biglang hangin, kakausapin siya. That time, nasa hospital siya, nung tinupok siya ng mga classmate niya, nabakla siya. Kaya sa sobrang parang tension niya, so sinubukan niya sana manigala yung uminom. Pero, nandyan na naman yung hangin na nangungusap sa kanya, nasabi sa kanya, huwag mong tutungisan ng iyong katawan sapagkat meron akong nakahandang ministry paglaki mo. So yun lang muna yung una kong proving. Kung gusto niyo po, kung wala kayong book nito, manghiram kayo manghingi, basahin niyo yung life story niya. Although nakakaluwa po yan, yung life story niya nung una. Pangalawa, marami na po akong binabasa ang book ni Brother Branham. Marami na akong nabasa. Nandiyan yung medicine divorce, nandiyan yung natural understanding, yung pagkauhaw, yung influensya. So many more na booklet. At yung huli kong binasa yung Book of Seven Seal. Hindi ko matandaan yung nabasa ko, pero meron namang portion na nabasa doon sa pinakalas na The Seven Seal. Kasi makapal ko yung book na yan eh. Then sa kalagitnaan, hindi ko I think, third or fourth seal yan. Hindi ko ako nagkakamali. Sabi ni Brother naman, sa kanyang pangungusap, sa seal na yan, sabi niya, sa Laodicea, sabi niya, doon sa binabanggit niya, merong ititindig ang Diyos na propeta sa Laodicean. Pero ito po, sinasabi ito ni WMP, may rin siyang i-rise para i-restore yung lahat na nawala sa isa na propeta. A prophet. Pero bagamat sinasabi po ni Brother Branham na may isang propeta na itatayo, sa time niya nangangaral sa iting. Never niyang binabanggit
itong propeta na ito. Basta sinasabi lang niya, dahil sa pananalita niya, even doon sa Book of Seven Seals, naumpisahan ko pa lang siya eh. Sabi nga nung buksan ng ikapitong o yung mga selyo, symbols lahat ang nilalaman. So ibig sabihin ng symbols, wala pa siguro masyadong malinaw na kapahayagan ng buong nilalaman kung sinabi niyang symbol yan. So ganun, nung sinabi niya, God rise prophet in the Laodicean age. Ngayon, bakit daw naglabas ang Diyos ng propeta sa Laodicean? Sabi niya, para i-interpret, ipaliwanag kung ano ang nilalaman ng Book of Seven Seals. Kahit po doon sa kanyang exposition of the seven church ages. Although hindi ko pa natapos basahin, pero may binabanggit din po siya roon. So maraming po, nasa pangungusap ni Brother Branham, never niyang tinutukoy na siya yung propeta sa Laodicean age. So ito yung proof ko muna, bayan lang muna sa aking pagbabasa. So ulitin ko, pagtiisan niyo po ako sa kunti kong kamangmangan kasi hindi ko pa po talaga siya na-search na masyado. So ang aking pong Brother Tony Plus, yung aking topic, siya ba talaga yung propeta? No, siya po ba talaga yung propeta? Dito sa Laodicean age. Amen. So yun lang muna yung aking proof. Although sinasabi niya yan, na may tatanggit, pero hindi po niya, never niyang binanggit na siya yung propeta na yan. So yun lang po, at maraming salamat. Kung may susunod po, sige para kayo malaman din po. So Diyos po po yan. Praise God. So, ayan po yung presentation ni Bardinis. Mga 2 kilometro lang naabot. So, isa lang ata nakakakilala.